Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, pwede na yan. Mga friend. Halo-halo topic natin ngayon, mga boss. Sa gulo, oo. Puro Duterte, Torre. Pakinggan ho natin to. One day ago, meron ho na to 209,000 views. Dahil ba maitim ako? Torre reacts to Bastes calling him unggoy. Pakinggan natin, General Torre. Tawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako ang, dahil ba maitim ako? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Bakit ka pumapayag kasi, General Torre? Kasuhan mo Yung DILG o ano. Eto mga friend Kung si General Torre na PNP chief, ginaganito nitong mga Duterte na to, nitong mayor na to, what more yung mga kapulisan sa Davao, yung COP doon, baka isang sit-sit lang ni Baste, naiihi na yun doon. General Torre, General, 4-star General. Puta, nung panahon ni Bato, walang pwedeng gumanyang kay Bato. General Torre, PNP chief si Bato, di ba? Ngayon lang tayo nakakita ng mga itong klaseng mga halimaw, mga mayor, minumura lang ang PNP chief. Bato, nung panahon mo ba may gumaganyan sa'yo, Bato? Hinahamon ka ng boxing? Pwede ba sa'yo ito, Bato? Dapat kasuhan nyo. Huwag nyong may DILG naman dyan, di ba? Nanood pa naman ng boxing to si Jombi Cremulya. Ano ba yan? Sa halip na disiplinahin ninyo mamaya General Torre, hindi ako nagtataka, baka biglang may hahamon na naman sa'yo dyan. Baka draw naman ang ihamon sa'yo. Murahin ka naman, sabihin na, unggoy ka na. Dinidisiplina yung mga ganyan, di ba? Tuloy, General Torre. Hindi po pwede yan. Hindi po kaya ikaw ay nasa puder, pwede mong gawin, ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? Kaya nga dapat aksyonan mo yan, General Torre. Talagang hindi po pwede yan. Oo, di ba? So, again, we stood up to the bully ran away. Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies ganyan naman May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Hindi niya maididina yan, General Torre, dahil naka-live nung tinawag kanyang unggoy, di ba? Kaya pwede yung patawag yan. Oo, di ba? DILG. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Kasi hindi lang naman ako ang binubuli niya ang mga kasamahan ko, binubuli niya rin ang mga kapareho ko ng mga maiitim. Hindi po. Ganyan lang tayo. Kaya nga dapat, General Torre, aksyonan mo yan. Hindi titigil ang bunganga ng mga yan. Kita mo nahamon ka pa na Martis na raw kayo magsuntukan. Di ba? Mga ulol yan, hindi tumatanggap ng mali yan, yung mga Duterte. Hindi sila tumatanggap ng mali. Hindi sila marunong umingi ng paumanhin. Dahil para sa kanila, General Torre, sila lang ang tama. Di ba? Bakit nga hindi ganon? Kita mo naman. Maski na mali, suportado pa ng Supreme Court. Tsaka ng Senado. Maling-mali na yan, Maliwanag na maliwanag yung ginawang pagnanakaw. Pati yung Kongreso, binuli rin ng Sara Duterte. Nakita mo naman kung paano mag-aastaro sa Kongreso. Di ba? Lahat. Ewan. Pakinggan uli natin si Attorney Domingo Cayosa. Ang sa recap ni Idol Christian Esguerra to. The Supreme Court is not always correct. Di ba? Totoo namang hindi. Ay, nako. Pakinggan natin. It goes beyond the Constitution. It is not questioned that the Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. But interpreting the Constitution does not authorize you to add or subtract to it.
Then again, you say they are the gods of Padre Faura. Palaging correct sila. Let me be more accurate, Juan. They are not infallible. And they're not gods. You know, some might refer to them as gods of Padre Faura, but doesn't make them error-free. So they're not always correct, but the legal reality also, legal maxim is the Supreme Court is supreme even in its error. So even if we believe they are wrong, yun yung batas. At may mga batas naman na hindi makatarungan, hindi tama, di ba? Nangyayari naman yun. And you correct, Supreme Court can correct itself. It goes beyond the Constitution. It is not questioned that the Supreme Court is the final interpreter of the Supreme. Ang problema nga dyan mga pren no? 13-0 nga Unanimous decision. Wala na yan. Pangangatawa na yung kapal na mukha niyan. O, di ba? Kaya nagagalit si Larry Gadon dyan. May katwiran si Gadon, mga friend. Ayan siya, galit na galit. May katwiran naman magalit Pakinggan natin si Larry Gadon. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Galit na galit talaga yung mukha ni Gadon, siya, di ba? Tama naman si Gadon hindi, mali. Mali ka, Gadon. Hindi yan tuta. Yan yung mga bulldog ng mga Duterte. Hindi yan, kung tuta yan, talaga kita mo naman Gadon kung anong ginawa sa Kongreso. Nilapa. Hindi kayang gawin ng tuta yung ginawa ng Supreme Court na yan. O sa Kongreso. No? Pinalabas talaga na napaka-inutil ng mga kongresista. They are unconstitutional. Mali. Tuntua naman yung mga senador. Di ba? Ay, nako. Ito pa. 11 hours. Meron 7,352 views. Pagdideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment pero Sara. Kinwestiyon ng ilang legal expert ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw kasi ito naaayon sa mga naunang pasya ng Legal expert na po ito. Hindi na ako basta-basta itong kumukusyon dito. Si Atty. Libayan ng pabor sa nangyari yata dito sa desisyon ng Korte Suprema Korte. Ipinotesta rin ng ilang grupo ng mga estudyante ang desisyon. May unang balita si Joseph Morong. Sa harap ng mismong Korte Suprema ay protesta ng mga student groups ang pagdeklara ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong desisyon ng Korte, nilabag ng Articles of Impeachment ang pagbabawal ng konstitusyon na magpagulong ng higit sa isang impeachment laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng Korte na pagsisimula ng proceeding ang di pag-aksyon sa anumang impeachment complaint. Kung matatandaan, may 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na inarchive ng Kamara noong February 5, 2025. Ayon sa Korte, dahil sa 3 yan, ang ika-4 na complaint na inadapt sa parehong araw at iniakyat sa Senado ay lumabag na sa 1-year bar. Pero sabi ng isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas sa Rene Sarmiento, kinukontra nito ang dati ito ay nagbalangkas na saligang batas. Atty. Libayan. Baka sabihin mo naman, bobo to. ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing initiated o nasimula ng isang impeachment complaint kapag naisampa ito at na-i-refer sa Committee on Justice. Pinuna rin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na iba yan sa nire-require noon. The people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time.
Pinuna rin nila ang bahagi ng desisyon na nagsabing hindi nabigyan ng due process si Duterte, sabay latag ng requirement para masabing nasunod yan. Ayon kay Sarmiento, ngayon lamang naglatag ng ganyan ang korte na pakikialam na umano sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives na magsimula ng mga kaso ng impeachment. Sabi rin ni Carpio, hindi naman required yan noon. Ang sabi niya ng Supreme Court, it should be, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. That will require time. Tapos ka sa oras, that was never intended. And nobody knew that there was such a requirement. Sinusugan niya ni UP Law Assistant Professor Paulo Tamase na nagsabing kahit naman ang articles of impeachment laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nakabase lamang sa pinagbotohang resolusyon. Hindi na hininga ng panig si Corona sa level na yan. Hindi din naman nagkaroon ng hearing doon. At hindi naman kinwestiyon iyon. Pareho lang naman yung circumstances niya. Kaya mahirap paliwanagan or mahirap ng paliwanag kung bakit iba yung mga patakaran ngayon. Para naman sa grupong Isang Bayan, mali ang Korte Suprema sa pagsasabing nahuling ihain ng ika-4 na complaint. Sa record daw ng Kamara, naunang aksyonan at pagbotohan ng ika-4 na complaint bago in-archive ang 3 impeachment complaint. Kaya na-i-adapt daw ang ika-4 na complaint bago ang 1-year bar rule. Naiintindihan ko kung saan nagagaling yung Isang Bayan. If anything, dapat ang tamaan ng 1-year bar rule ay 3 na hinain. Nauna supposedly at hindi yung final ng House of Representatives. Sinabi na ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema dahil sa mga umuni pagkakamaling ito. Yun ang hindi pwede naman. Sabi naman, pwede naman kayo mapila eh. O, di ba? Mag-aaralan namin, apilan nyo. Para lang yung mga umaapila ng mga natalo na kandidato na nag-aligasyon na ganito na sila'y nadaya. Oh. Ay, sige, apila kayo. Okay lang. Basta mag-apila kayo. Oh. Pag-aaralan namin. Mag-antay kayo kung kailan kayo matapos mag-aral. Ganun lang yan eh. Matuloy. Nakakabahala rin daw ang posibleng maging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment para panagutin ng mga opisyal ng gobyerno. Seryoso siya na problema dito sa desisyon ng Korte Suprema. Naghahain sila ng mga sham complaint upang magsimula yung 1-year bar rule. Kung hindi action na ng House kasi clear naman na sham yung complaint, para bang napag-desisyon na rin na at nagsisimula na yung pagtakbo ng 1-year bar rule. Sabi naman ng Korte, dapat pa rin agad-agad na itapon ng mga kunwa-kunwari ang reklamo kahit inendorso pa ito, pati na ang mga reklamong hindi inendorso ng Kamara. Hindi raw ito magiging simula ng pag-andar ng 1-year bar. Ito ang unang balita. Joseph Morong para... Alam niyo mga friend, dapat magsalita na talaga yung Ito, hindi naman sa mga friend. Alam naman ito nung dirty dozen ni Digong sa Korte Suprema na talagang yan, babatikusin yan. Yung kanilang naging desisyon. At ang bumabatikos naman, hindi naman basta-basta. Mga tao, mga dating taga-Korte Suprema rin. Antonio Carpio, ano ba yan? Justice pa yun Senior Supreme Court Justice din yata. Alam nila yan. Kaya lang talagang hindi pwedeng by all means, di ba? Doon pa sinasabi, hindi papayag na mabuksan ang mga sinasabi ni Trillanes. Talagang sobrang yun. Although nakakita na, pero yun nga, hindi pwede talagang hindi papayag. Magkagulo na kung magkagulo. Oh. Diba? At hindi naman gago si Digong para in-appoint niya 12 justices niya sa Korte Suprema nang ganun walang magiging silbihan. Nung pa talaga inuubligang silbihan 12 in-appoint niya dyan O, di ba? Kaya ngayon, diba? Hindi pa natin alam yan. Pag nakabalik niya pag sigurado layas. Pero, sigurado si Kibuloy laya. Pag mantakin mo, puta. Pero wag naman sana paintulot ng Panginoon, Panginoon Diyos. Na makabalik itong mga halimaw na to sa pwesto. Takin mo si Kibuloy. Gusto pa makapag-bail. Yung mga kaso, no? Pero talaga ito garapal.
Kung talaga titignan mo to. Tama si Gadon. Yung sinampa nga, ang dami talagang napakabigat to ng gobyerno ni Marcos. Hindi niya alam kung sino ang talagang kanya. Diba? Sinampa ni Gadon ng disbarment yan. Dahil nga pinumura yung presidente. Korte Suprema. Wala kayong galaw Kaya galit na galit si Larry Gadon. Si Larry Gadon, ito, poverty abbreviation ba to nung Yusik na nga, di ba? Inappoint ni Bongbong Marcos yan. Marami ang tawag dito. Bumatikos. Hindi ko pinagtatanggol si Gadon. Maraming bumatikos. Ganito, ganun kaya. Nung panahon ni Digong, wala namang ganyan Nung inappoint ni Digong na ito, si Michael Yang, economic advisor. Putang ina, sa dami ng mga advisor na pwedeng kunin. Inchik pa kinuha, may bumatikos ba? Wala. Inappoint ni Digong na spiritual advisor niya yung abnormal na si Kibulog. May bumatikos ba? Wala. 6 na taon na naglabas-pasok sa Malacanang yung mga kampo ng demonyo ba tawag niya kay Digong? Demonyo, no? Dahil yun nga gusto niya, ayaw niya pumunta sa langit, gusto niya sa impyerno. Demonyo. Yun naman kanyang anak na walang ginawa, pinoproteksyonan nitong Supreme Court, future presidente ng impyerno. Tangina. Anong klaseng bansa na nangyayari rito sa Pilipinas, no? Wala. Yung sinampa ni Trillanes na kaso na bibigat diyan kay Pulong Duterte, miyembro ng triad. Simple lang. Pinag-uuhubad lang. Kung wala kay kang tattoo sa likod, di talo ko. Kung meron, talo ka. Ayaw. Hanggang ngayon, hindi pa yata nakikita yung likod ni Paulo Duterte. Tapos na yung nitong si Digong, Hindi na siya presidente, wala na. Si Bongbong na nakaupo. Hindi pa rin walang kaso. May kasong nakasampa, ayaw gumalaw. Ilang taon na lang si Bongbong, tapos na ang termino niya. Wala pa yatang umuusad. Ang dami ng isinampang kaso. Ang kakapal nung sinampa ni Senador Trillanes. Diyan. Yung mo, puro, hanggang ngayon, kawalang yaan pa rin ang pinakikita nila sa Pilipinas. Pumunta rin sa pagkatapos nilayasan yung sa Kongreso, nagbotohan na. Kung ano pa pinagdadadaldal, tayo. Yun naman isang Duterte sira rin ng ulo, yun, nandun sa South Korea. Dakdak din doon, bambubudol daw yung kung ano pinagdadaldal, utangin na. Ayan na yan wala. Walang mahipo. At si Digong, mukhang kokorya-korya pa, Kokorya-korya pa. Baka pati, sana mali, hindi naman siguro kayang tapalan ng pera. Pera lang Tama si Maharlika Pera lang ang makakapagpalaya diyan kay Digong sa ICC. Wala nang iba. Di ba? Kung kayang tapalan ng bilyon. Yun. Marami naman silang bilyon Kay Pulong lang, 51 billion. Kay Pulong pa lang yan. Pag masamahin mo siguro, trillion talaga pera niya. Mga cronies niya, dami. Grabe, mga boss. Baka yung COP ng Davao, Pag tawag ka raw ni Mayor. COP, tawag daw po kayo ni Mayor. Bakit kaya? Baka hindi kaya ganun? Kawawa yung Davao pag ganyan. Dapat talaga maayos niya. Mga boss. Kung yung PNP chief, minumura lang Unggoy ang tawag Ano kaya tawag ni Duterte, ni Paulo do sa
COP ng Davao. No. Diba? Ay, Lord. Wala nang pag-asa to. Pag klaseng galaw na ito. Basta lahat ito man nangyayari na to, nagulo, expected na po yan ng mga bulldog ni Digong sa Korte Suprema. Alam naman nilang mali eh. Oo. Di ba? Gaya na sinabi ni Atty. Cayosa, hindi naman sila parating tama eh. Pero yan, sa nangyari na yan, talagang alam nilang mali. Ang bilis nga. Pati sila Atty. Lorna Capunan. Paano nila nasulat yan sa loob na isang linggo? Ang haba, 97 pages yata na desisyon. Oh. Holiday pa. Bumabagyo pa. Talagang pinilit talaga nilang makahimasok. Oh, di ba? Ito, si Secretary Ronald Llamas. Ngayon ako nakakita ng ganitong level ng encroachment, I suppose, is yung tamang word. Diba? Kasi dati, meron deference eh. Ito talagang, I don't think meron pang deference dito. Parang dinikta na talaga. Ito kailangan yung gawin. Pero pare, kung may mga ganyan ng encroachment, may ganyan ng abuse ng power sa judicial review, syempre may pinanggagalingan yan. Dahil, presume, hindi naman ganun kabobo yung mga justices na yan. Ibig sabihin, alam nila yung kanilang ginagawa. No? So, anong pinaguhugutan yan? Kwarta. Yan ba ay dahil sa sinasabi ng iba na doon sa 13 na bumoto unanimously ay 12 ay appointee ni Duterte? Yung ba ay meron pang basihan yon? Ngayon ako nakakita ng ganitong level na Grabe, no? Maliwanag naman eh, di ba? Oh. Kagaya ng vlog ko kagabi, di ba? Sino napaboran? Duterte. Sino nag-appoint? Duterte. Mag-collab na tayo, mga boss. Wala nang pag-asa sa Pilipinas. Pag hindi talaga, palagi ko, hindi pa rin alam ni BBBM kung anong gagawin niya sa ngayon eh. Para matapos tong mga Duterte na to eh. Tatansya ko lang ha. Oo. Hindi niya hawak ang Senado. Hindi niya rin hawak ang Korte Suprema. Ano hawak niya? Alam mo, kung minsan, hindi kagaya ng panahon ni Digong, patay na ng patay eh. Puta na yung rating ni Digong, ang taas, hindi bumababa eh. Hanggang ngayon, nakakulong na si Digong sa ICC, mataas pa rin ang rating. Puta na sindikato to. Manipulado nila pati rating eh. Di ba? Grabe, no? Sa totoo, mga friend, ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng Oo. Na gobyerno, na PMP chief, minumura lang ng mayor. Presidente, minumura lang ng vice president. Sa buong mundo, pagkakalat, na mambubudol yung presidente, ang nagkakalat, vice presidente. Putang inang yan. Ano na yan? PBBM, His Excellency. Hindi, parang yung vice presidente ang may immunity from suit eh. Hindi ba? Oh. BBM resign, sabi ng mga kampon niya, si Harry Roque at pumalit na raw si Sara Duterte. Putang ina, ano yan? Hay! Kulab na tayo mga boss, sakit sa ulo. Kala Tibaya, shout out. Joselito Mabait, shout out. Jab Alvaro, shout out. Nelson Batalones, shout out. Tama po kayo, sir. Di ba? Hindi naman kailangan maraming utak sa nangyayari sa ngayon eh. Di ba? Di ba, Larry Gadon? Grabe. Tipis na Bonao, shout out. Good evening po, kuya, sa mga kawaryos. Hala, pareho tayo. Nila 3J Shop at Kuya Rex, hindi dapat si Rimulya ang maging ombudsman. Dapat si Kim Inares. Bakit ba naman kasi gugustuhin ni Rimulya ang kuning ombudsman? Hanggang ngayon wala pang nangyayari sa mga sabungero. Sana hindi na under the table tape. Under the table. Tapos po, ang ombudsman na siya baka ilang bilyon na ang
malagay sa sobre. Aba, magkakaipon ka na ng baka naman mabahaginan mo po kami. Oo nga. Bakit pupunta ka ng ombudsman? Nandiyan ka na nga sa Department of Justice. Tapos sino ilalagay sa Department of Justice? Ha? Buti kung si Laila de Lima ilalagay dyan sa Department of Justice, babalik siya. 3J Sioco. Kaya nga matatabunan na naman ng ibang issue ng sabongero hanggang sa makalimutan na lang gaya ng issue ni Ka-Percy. Wala na, nabaon na sa limot. Dangerous yan, si Remulla pag naging ombudsman. Your guess is as good as mine. Makita mo naman yung DILG, oh. Sa halip na disiplinahin yung mayor na under niya, nanood pa ng boxing. Bayan. Jesus, shout out. Mga inupo ni Dutz yan sa Supreme Court. Ano pa ba ang mangyayari? Naturalmente, kampihan si Lustay. Very obvious talaga, lutong-luto ang desisyon ng SC at Senado. Kampi sila. Huwag nyong gawing tanga mga mamamayan. Gusto ng mamamayan, impeach si Lustay. Trial ang kailangan para matahimik mga mamamayan. Huwag nyong baharangin. Alam nyo mga friends, sa totoo lang, kailangan umaksyon na talaga. Kung hindi pwede po yung ganyan, rallying ganyan lang kaliliit, barya lang po yan. Pagtatawanan lang po kayo ng mga bulldog ni Digong sa pwesto. Oo. Pinanunood lang ho kayo. Totoo yan. Si Erap nga hindi naman dapat ma-impeach si Erap dahil panalo si Erap Yun lang naman ang pinaka-impeach yung pag-o-open ng Jose Velarde account. Ganun lang kasimple na impeach si Erap dahil natalo yung mga gustong mabuksan yung envelope. Nung nanalo yung hindi ma-open yung envelope, tapos lumabas na yung mga senador na natalo, nakuha nila sa karsada. Naglabasan na, nagbaliktaran na, tapos na. Natapos si Erap, pero panalo siya sa Senado. Yung mga sumuporta sa kanya sa Senado, panalo siya. Pero natalo nung gumalaw ang taong bayan. Walang iba Sino ba nagpatalsik kay Marcosinho? Taong bayan din, di ba? Hindi naman korte. David Allen Mendoza, good evening po, Karox. Yung mga dirty dozen daw na justices ni Duterte ang nagpasya, kaya wala na ding nagawa si Justice Leonin. O baka nakatanggap din ng sobre kay Bong Ogag. Pera na boy. Total mumurahin lang naman tayong taong bayan No. May pera na tayo, di magmura na kayo magmura dyan. Baala kayo dyan. Rolanda Edralin, shoutout. Pera, paraan lang talaga ang kailangan dyan sa mga korap na justices. Halatang matagal nang gawa yung resolusyon ng Supreme Court. Ang ebidensya ay mismong si Bongo, ang mismong umayos sa mga hoodlum in robes. Hoy, baka binebenta nyo yung mga robes nyo na hindi nagamit. Pwedeng gawing cover na lamesa yan. Wala ang pagkasa-impeachment yan. Wala na ho yan. Matuloy man yan sa Pebrero, aabutin na ho yan ng eleksyon. Hindi pa ho tapos yan dahil sa Senado pa lang yan, magsusubtukan na yung mga senador na yan. Oo. Magbubutuhan lang naman. Sino ang gustong ituloy pa ang trial na ito? Simple majority vote. Sabi nga, Diyos Escudero, tapos ng laban. Kaya hindi ho dyan, doon ho sa Plaza Miranda. O kaya doon sa EDSA Shrine ng labanan, hindi ho dyan. Walang mapapala itong Pilipinas dyan sa Korte Suprema at sa Senado. Wala po. Doon ho sa EDSA Shrine ang laban. Kagaya ng nangyari kay Erap. Yun lang ho yan. Kung ganyan, wala. Kung ganyan lang sigaw-sigaw dyan, wala. Tinatawanan lang ho ng Senado yan. At saka ng Sara Suprema ba? Kwarta Suprema.
David Allen Mendoza pa. Oh. Karok si Pulong. Nagpa-attendance check lang po para sa... Di po siya absent. First, nag-cutting classes din. Totoo yan. Mundo Cheng, oh. Oy, Rimulya. Wag naman puro investigasyon na lang. Kailangan ng aksyon. Asa na si Atong Ang? Bakit nakakagala pa din? Ilang kalansay na ang nakuha, pati kalansay ng mga Syokoy na kamukha mo, nasisid na rin. Wala pa rin si Atong Ang. Baka nagpapadagdag ka pa ng ilang bilyon kay Atong. Ha? Nangangamoy na ang lutuan. At sunog na nga. Ay nako, mundo. Ang hirap dito eh. Hindi mo alam kung sino pagtitiwalaan mo sa mga anak mo. Mundo Cheng ulit. Halos lahat ng mababata sa Pinas at mga nakaupo ay mga magnanakaw din. Ikaw ba, PBBM? Dorobo ka rin ba? Dahil wala kang laging kibo o mistiso ka lang. Tayo dyan. Mundo ulit oh. Wala nang katapat. Wala nang dapat pang pagkitiwalaan. Wala nang dapat pang pagkatiwalaan pa sa mga salita ng mga lahing baliw ng mga Duterte. Dahil lahat sila ay may mga nanana sa ulo nila. Totoo. Diesel, shout out. Correct, sabi ni Diesel. Marilo Pabian, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Sobrang nakaka-worry na nga po. Kung ganitong pati SC may dirty na mga kamay nila, paano sila makapag-isip ng tama at fair kung may conflict of interest? Nawa ay ma-save pa ng ganitong impunity ang ating bansa. God bless the Philippines. Nawa. Lucheng ulit to. Hoy Rimulya, palinawin mong muli ang mga sabungero at ang bida ay si Atong Ang. Lumalabo na ng tuluyan. Magkano na ba, Rimulya, yung kay Bantag? Alam mo ka mo, asa na? Dada ka lang ng dada, pinagluloko mo ang taong bayan. Pwede, nakita ulo ni mundo. Kay Rimulya. K54254, shout out Tatay Rox. Sa totoo lang, nakakaputang na itong pamilya Duterte nito. Magmula sa ama hanggang sa mga anak, walang naidulot na ipakita man lang na magandang ehemplo sa bayan, kundi mga pagyayabang at pananakot sa mga akala nilang kayang-kaya nila. Yung anak ng congressman, ayun, nagpakita na naman ng kabastusan kanina, Tay Rox. Tama ka, Tay. Makapal ang muka na nagpapakita pa doon sa kongreso, sabay walkout. Asal kanto din talaga, no? Kahit na anong yaman nila, magagaspang naman ang ugali. Wala na, yan na talaga sila. Namulat na yung mata nila sa ganyan. Ocom Jr., shout out. Good PM, my friend. Buti hindi sumipot si Basted kasi kahit pipikit si General Torre, tatama sigurado ang suntok niya sa ulo at spare ribs ni Basted. Sa laki ba naman ng ulo at katawan, tiyak, tama lahat ang suntok. Laki ulo, katawan, pero iksi ng paa. Unproportion ang katawan ni Basted. Lisa Cruz, shout out. Bakit nung panahon na sobrang abuso ang binababoy mga institusyon, bakit hindi kumikibo ang Kwarta Suprema? Rodelia Alpilor, shout out. Grabe talaga hostisya natin, Sir Rox. Kaumay na sila. Ingat and God bless us all po. God bless Rodelia Alpilor. Ramon Valencia, shout out. Bossing, dapat palitan ng pangalan palitan yung Kwarta Suprema, ilagay na yung Sara Suprema. Sang-ayon na kasi dyan, Ramon. Tumagot si TJ Shop. Boto ako dyan. Tamo. Arnold po si Diego. Ba't? Hindi, okay. Duterte Court de Suprema. Ramon Valencia. Bossing, puro mga Davao yata, mga kinginang gongs din sa Sara Suprema, kaya sagana yung mga iyan sa Pasko. Wala, sigurado. Maniwala ka. Anong Pasko? Ngayon pa lang sagana na yan.
Ted, shout out Ted. Bawat pasukan ng Duterte ay nagiging lusaw utak ng tao. Marami ng kwarta. Nagiging ulul at maging mga pinakamataas na hukuman ng bansa ay nasisira. Walang problema, Ted, maski masira sila. Hindi na nila kailangan. Sungad. Resign na sila, pwede na dahil sa laki ng... Gumagawa sila ng batas para protektahan ang kanilang Diyos-Diyosan. Ang laman ng utak nila ay walang iba kundi Duterte. Kaya kahit na anong imando sa kanila ng Duterte ay ayun ang nasusunod. Kwarta yan, Ted. Hindi yan mga tanga para benta na yung kanilang reputasyon o lahat na putang inang yan. Baka bilyon yan eh. Ha? Maging ang presidente ay napapasunod. Matagal na ang bansa na nalulukuban ng kapangyarihan ng Duterte. Kailan tayo makakawala sa mga halimaw na to? Taong bayan lang. Pag gumalaw talaga, pag gumalaw, at saka yung mga kaparian, dapat na, mga friend. Papayag ba kayo, mga Katoliko, na makabalik ang mga demonyo? Kita nyo naman, sa vlog ko, pinumura lang yung mga itong demonyo na si Duterte. Kahit ang ulo nila ay nakakulong na, makapangyarihan pa rin ang galamay ito. Diba? Mahirap yatang buwagin ang mga ito, lalo na't pera ang paligid na pader sa kuta ng kanilang kinaroroonan. Mag-isip ka, bayan, kung paano mo sila magugupo. Yun lang yun. Kaya yan. Basta nagkatulong-tulong. Kagaya ng ginawa. General Torre. Mantalay mo na. Arshalo na. Ramon Valencia. Mukhang mabait din si General Torre. Dapat kasuhan mo yung si Duterte na yan eh. Takatangin na yun. Bossing, sana lahat ng mga abogado ay pag-aralan kung tama o mali ang hatol ng mga taga Sara Suprema. At kinang mapatunayang mali, ang taong bayan na ang husga. Dapat ngayon pa lang humusga ng taong bayan, Ramon. Mali naman talaga. Tanga na lang sasabing tama yan eh. 3J Show. Kahit pag-aralan pa nila, SC is the last resort. O yun nga eh. Sino ang makaka-question sa desisyon ng SC? Yun nga eh. Wala. Kaya nga desisyon ng SC pabor sa Sara para matapos na ang issue ng impeachment na yan. Tinuldo ka na ng SC. Kaya wala na tayong magagawa. Gusto nyong maghabol kayo sa gusto nyong maghabol kayo sa Tambol Mayor. Yun nga ang nangyari. 3J Show ka ha. Mary Lebron, shout out. Ha? Ito si Prince Shervin, no? Ngingita ng ulo nito siguro. Ha? Shout out, Prince Shervin sa PEDA at sa pamilya mo. No? Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Pastor Jun Lagon, shout out ha. Michelle Edwin, Mike, shout out my friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Sabi ni Prince Shervin. Rox, walang duda, walang sablay, pasok na pasok sa banga. Mga bugok, mga inutil, mga pesting yawa. Naku, mahita ang ulong. Aber, di ko mo kayo ang Diyos ng mga hukom. Pwede nyo nang gawin ang gusto ninyong gawin. Nandudumilat ang ebidensya. Pumipiyok lahat. Halos ng mga alam at marunong sa batas. Piyok lang sila. Ganun lang naman yun. Basta maski kayo pumiyok ng pumiyok, basta boundary na kami. Ano ba? Tas para lang kayong mga nag-utos ng bumili ng suka sa kanto. Yun mismo, Di kayo mga bulag, di kayo mga bingi. Nakakabingi yung bilyon ko talaga. Pero ang tamang presyo, pag tanaw ng utang na loob sa matalinong matching na nagluklok sa inyo, ganyan kakakapal ang mga pagmumukha nyo. Agad, dismiss. Walang proseso, ay naku. Mga pinuntukan kayo ng lintik, mga demonium impactum satanesyo. Naku lumayas-layas na kayo dyan. Talagang nakapanggigigil kayo ng atake di para pataranta. Mga buwisit, mga leche, kuting. Ito na naman. Ano na, ganyan na lang ba palagi? Alam mo sir Rox, may naamoy ako ditong sobrang lansa.
na lihim na pag nabunyag po todas lahat ng kasukasuan ni Kuting. Meron pong hawak na itim na alas si Topak Sayad Sara. Kaya ito pong si Kuting talagang para pong bubuwit lang na pasukot-sukot. Ay nako, timawang Kuting. Pwede ba lumayas ka na lang dyan? Dahil di ka lang isang duwag, isa ka ring dakilang lampa at bugok. Leche, kinan, mainit ulo tiyan. Pati kay Kuting, mainit ang ulo mo. Uminom ka ng Losartan, ha? 3J show po. Hello, Sir Rox. Ano ba nga ba ang magiging reaksyon mo dyan sa desisyon ng SC na kahit ano pang paliwanag ng mga abogado, wala nang mababago sa desisyon? Kaya ayaw natin, gusto natin, wapakils ang SC, basta sila proteksyonan at all cost si Sara. Ay, talagang galing mo, ha? Ano pa nga ba? Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Yung pag-walk out ni Pulong Duterte sa Batasang Pambansa, natural lang yan sa kanila na umastang bastos at walang kakahiyan. Ganyan sila kakakapal. Dapat silang sipain na sa ating bansa at huwag na sana silang bumalik pa sa kapangyarihan at kawawa ng ating bansa. Nasa kamay ni His Excellency. Ewan. Tangin. Baka si His Excellency pa ma-impeach putang ng Pero hindi. Mahaba yung Kongreso. Pero nga, sinasabi itong Kongreso na magpapile sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Panaginip na lang yan. Ang pagpapile nyo ng motion for reconsideration, sa totoo lang, mga congressman, kongresista, mga congresswoman, doon sa EDSA. Tsak! Panalo. Pag doon kayo nag-file ng motion for reconsideration, sa Supreme Court, wala na yan. 99.9% fine gold. Elizabeth Iscare, tungkol naman sa decision ng ayos lang yan. Diyan makikita na ang mga nakaupo dyan sa SC, di yan para sa bayan. Inilagay sila dyan ni Digong para ipagtanggol ang mga Duterte, kaya ganyan sila katatapang at kakakapal ng muka. Mismo. 3J shop na naman. Ito naman si Pulong, nag-walk out sa zona ni BBM. Talagang may padrama effect pa ang Pulong. Apektado ba si BBM? Siyempre hindi. Di rin importante kung umalis siya o hindi. Basta ang mahalaga, si Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Imbiyer na ang Pulong. O, diba? Kala siguro ni Pulong may boboto sa kanya. Siya magiging speaker. Yun ang pangarap yata ni Sara Duterte. Maging speaker yan si Pulong. Putang, nakakakapal talaga ng mukha niya. Kaya si Nyolo, walang pigil ang mura ni Nyolo. Napapanin si Nyolo, magaling Nyolo, ha? Pero, dapat Nyolo, mag-ingat ka. Maging persilapid ka. Erlinda Aquino. Sindikato yan, Nyolo. Hindi lang basta-basta sindikato yan. Totoo. Oo. Payong kaibigan lang yan, friend. Hindi mo siya lumalabas ang bahay. Maski hindi ko pinagmumura yung mga uwa ka ng Linda Aquino. Kung gusto lang ipakita ng mga dutay na wala silang Kuya, gusto lang ipakita ng mga dutay na wala silang ginagalang kahit na sino. Magaling sila ang mangbuisit. Walang hiyang tao sila. Totoo yan, Linda Aquino. Linda ulit, Ano nabasa ko ito? Elizabeth Iscare ulit, Tungkol naman sa zona ni BBM, medyo approve naman sa akin. Kasi nga, marami siyang sinabi na para sa ating mga Pinoy. At sana magawa niya ito ng tama at pag-aanin niya ang buhay ng marami. At bigyan ng kamay na bakal ang mga tiwaling mga nakaupo sa kanyang administrasyon. Sibakin niya ito at ikulong para matanda at sana binanggit niya ang pagkakadampot ni Digong para makakulong ito sa ICC. At ipinaliwanag na maayos na ginampanan lang niya ang ating obligasyon sa Interpol. Diba? Di ko pinanood masyado Di ko...
May libro, no? Talagang magulo ang Pilipinas, lalo na sa mga politika, kaya hindi nare-resolba ang problema ng Pilipinas tulad ng korupsyon, baha, kahirapan ng mga Pilipino. Linda Aquino ulit, oh. Kuya, hindi ko ma-imagine kung anong klaseng tao ang mga dutae. Ngayon lang ako nakakita ng taong mga gaya nila. Walang santo, hindi makatao, mahilig magnakaw, etc. Diyos ko Lord, maawa naman po kayo sa amin. Kuya, God bless. God bless, Erlyn Aquino. Ikaw lang ba? Ako ngayon lang ako nakakita ng ganyang klase politika eh. Kaya di ba sabi ko, nung tumakbo yung si Halimaw bilang Pangulo, puta, hindi ko na inisip ka ako. Pagkakita ko pa lang niyan kay Digong ka ako, si Raulo to, abnormal to. Kung magsalita, si Raulo talaga, may katok. Oh, nanalo eh. Oh. At paulit-ulit ang sinisisi ko kung ba't nanalo yan. Yung administrasyon ni Pinoy, pinabayaan nilang nakatakbo yung Halimaw. Late filing of candidacy yan eh. Substitute candidate yan doon kay Dino na umatras bilang kandidato sa pagka-mayor. Dapat hindi sila pumayag yung ano ni Aquino. Ba, Secretary Llamas, ba't pinabayaan yung nakatakbo yan? Knowing, the more the merrier, lulusot si Rojas. Nangyari, wala. Ang lumusot yung Halimaw. Yun eh. Pero alam ko, nung nanalo kinukwestiyon nila dahil nga substitute candidate sa mayor, wala na, tapos na. Nanalo na eh. Oh. At ito na ang nangyari. Ted ulit oh. Nang sabihin daw ni BBM sa SONA na mahiya naman kayo, huwag ninyong nakawin ang kinabukasan ng mga Pilipino. Ang mga senador at kongresista ay nagtayuan at nagpalakpakan. Nakita ko rin yun. Oo, nasabihin ni PBM yun. Oo. Para mga gago yung mga nagpalakpakan eh. Utang eh. Para lang niloloko siya. Totoo lang. Oo. Pero kapansin-pansin daw na mas malakas ang palakpak ni Joel Villanueva at Escudero at pinangaluhan ni Bongo, ngunit naihi sa pantalon alam na dis. Ano ba si Bongo? Umatin ba si Bongo? 3J Shock ulit to. Although ang SC ang highest score of the land at ang say nila ay final na, hindi nangangahulugan na tama ang ginawa nilang desisyon. Totoo. Alam naman nila mali. Totoo lang. Alam nila mali yung kanilang ginawa. Oh, dito na kami sa maling may pera kaysa sa tamang walang kwarta. Yun lang yun. Oh. Ang Kamara ay gagawa ng paraan para mabaligtad ang SC decision. The Congress explained plain and simple ang paraan na ginawa nila sa impeachment ni Sara. Palagi ko, Xerox, itong ginawa ng SC ay magiging usapan ng matagal at hindi titigil ang Kamara para ipaliwanag na mali ang SC. Hindi rin naman maski anong paliwanag yung gawin mo sa SC na yan, hindi yan, itsura lang ng galaw niyan. Hindi yan, unanimous decision nga eh, paano? Oh, walang mangyayari para ipaliwanag ang mali ng SC. Who are you to say na mali ang SC? Wala naman tayong alam sa batas. Kahit wala tayong alam sa batas, ang daming mga abogado, kongreso, mga senador, si Dilima, na mali ang SC. Pati si Lorna Kapunan, talagang magtaka na kayo, basta may pera kami. Hindi ko mo SC ang nagdesisyon, tama ang desisyon nila, lalo't halata na baya sila. Di halatain nyo na. Alam naman namin, halata naman yung gagawin namin kahayupan eh. Pero may pera kami. Hindi namin, kayo talaga. Diba? B ito, B. Neneng B. Yun yan. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana naging masaya tayo ngayong gabi.
sa ating halo-halo special na topic na nagaganap sa kawawang Pilipinas. Magandang gabi po mga boss. God bless po, dasal. Wala na po tayong magagawa dyan. Kailangan po talaga gumalaw ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Kung hindi, talagang nanakawan lang ng nanakawan ng mga politiko na to. Trilyon-trilyon na ho, baon na ho sa utang ang Pilipinas. Pero maganda yatang manood ng It's Showtime at saka Bulaga. Magandang gabi po mga boss.